dito sa inyong harapan. Ah, Nawa ay ang aming mga sasabihin na galing sa Panginoon. Bago po mag-umpisa, tayo po ay manalangin. O Diyos, kabila sa lahat. Magandang gabi po. Nawa po rin na ang ating mga sasabihin, Panginoon, nawa po ay nagagaling sa iyo. Dahil wala pong kakayanan, Panginoon, na magsalita sa akin sa iyong Panginoon. Bagaman, nilalaman ko po sa iyong Panginoon. Nawa po Lord, turuan ang mga kapatid na maayos ko na mabigkas at masabi sa kanyang Panginoon. Nawa po Lord, nawa po natin. Ikalaman ko sa puso sa Panginoon. Kung buwan po lang ang mag-asala, tinunod sa gawa, tupad sa mong hiling, dinadalangin sa matamis ng Panginoon. Amen. Dadalhin po sa inyo ay ang paglago kay Kristo. Sabi sa 2 Pedro 3 hanggang 18, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumasangil niya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Sabi daw ho dyan sa subalit lumago kayo. Sabi daw dyan, lumago daw tayo sa biyaya at pagkakilala sa Panginoon. Ano ba yung biyaya? Yung karunungan, biyaya na po ba yun, mga batid? At pagkakilala sa Panginoon, din po yung pagsunod sa Kanya. Pag nakilala natin yung Panginoon, ay yung sinusunod na natin yung Panginoon. Diba po, mga batid? Pag sinabing tagapagligtas, wala iba kundi si Jesucristo po. Walang sino mang makakapagligtas sa ating buhay, kundi si Jesucristo lang. Pag sabi sa yan sa Pedro 2 Pedro 3, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas sa atin. Pagkakilala sa Jesucristo, sumasa kanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at sa araw ng walang hanggan. Pag sinabing kaluwalhatian, sabihin, nilulhati mo ang pangalan ng Panginoon at nagpupuri ka sa kanyang pangalan. Hindi lang sa ngayon, kundi hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Sa ating buhay, hindi lang ngayon na pinupuri natin yung Panginoon, kundi hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Sabi sa paano natin gagawin ang paglago kay Kristo? Ano po ba ang dapat natin gawin? Sa ating buhay, mga kapatid, na mayroon kong hakbang na ginawang Panginoon para sa ating buhay. Kagaya ng isang halaman na kailangan niya ng sinag ng araw para lumago. Kailangan niya ng sapat na tubig, kailangan niya ng nutrisyon mula sa matabang lupa, kailangan niya ng hangin at marami pang iba. Kailangan niya ng maayos na kapaligiran. Hindi malamig, hindi sobrang mainit. Ayun po yung pangailangan at halaman. Tayo rin po, mga kapatid, mayroon po tayo rin po ay mayroong pangailangan upang lumabas sa spiritual ng kabuhayan. Narito po ang mga binigay mula sa banal na kasulatan para tayo ay lumago kay Kristo. Ano po ba yung sabi sa Mateo 4, 4, ang sabi roon sa kanyang mga salita, subalit ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumabas sa bibig ng Diyos. Ano daw po? Hindi daw po hindi sa tinatay ng buhay ng tao sa kundi sa bawat salita
lumalabas sa bibig ng tao. Sa atin, kailangan tayong mabubusog, hindi lang yung nakagalit tayo, hindi yung nakagalit tayo na mabusog tayo sa atong physical talaga. Ang ibig sabihin po doon ay araw-araw tayong nagbabasa sa salita ng Panginoon. Yun po yung ibig sabihin, araw-araw tayo nagbabasa sa salita ng Panginoon. Kapatid, hindi tayo mabubuhay sa tinapay lang. Sabi po, hindi tayo mabubuhay sa tinapay, pagkain lang. Ano man yung sa atin, yung pagkain natin, kailangan natin yun. Pero ang dapat kailangan talaga natin, ay yung kailangan natin ay hindi tayo mabubuhay sa tinapay lang o sa pagkain. Kailangan tayo mabubuhay sa salita ng Panginoon. Kailangan natin yung mabubuhay tayo ay yung mabubuhay ng yung salita natin ng gawin ng Panginoon. Yun yung kailangan sa ating spiritual. Sa atong ilawas karunya sa Bisaya pa. Pero kailangan natin mabubuhay ka sa atong buwan. Pero ang ninaisip natin sa Panginoon ay yung ang mabubuhay tayo sa salita ng Panginoon. Ayun po, sabi din sa Efeso 5, 19 hanggang 20. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit, mga himno at mga awiting spiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himno sa Panginoon. 20. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Sabi sa 19 daw, kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at ang mga himno at ang mga awit na espiritual na sa inyong mga puso nag-aawitan at magawa ng himno sa Panginoon. Tayo lahat mag-aawit tayo sa isa't isa. Kung inaawit natin, yun po yung pang-spiritual na bagay. Katulad ng mga himno, tulad ng dito tayo sa harapan, papakantahin tayo ikaw lang mag-isa, yung mag-music, na spiritual na para sa Panginoon. Sa naman, yung galing sa ating puso na gumawa tayo ng hingin sa ating Panginoon. Diba po? At sa 20, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na ating Ama. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon. Kasi pag hindi tayo magpapasalamat sa Panginoon, yung sarili mo sinapakalian subukan yung mga kapatid na kahit mga bagay na pag wala sila nagpapasalamat ka sa Panginoon, napakasarap sa pakiramdam. Sabi rin sa Juan 15, chapter 1 hanggang 5. Sabi niya sa sabi sa 1:15 hanggang 1 at saka 5. Sabi, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa atin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbubunga. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita ng aking sinasabi.
na kayo'y manatili sa akin at kayo'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga, bawat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng paraan ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay na, sa akin ay wala kayong magagawa. Bang sa atin, binasa sa Juan 15, 1 hanggang 5. Ang tagapagpalaga sabi niya na ang nag-aalaga sa ating paglago kay Kristo ay ating Ama. Ang ating Ama, si Kristo yung puno, kailangan tayong palagi na nakaugnay sa Kanya. Kung hindi tayo magbubunga. Para tayo magbubunga, dapat istilang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Balik ko na sa ating paglago kay Kristo, ating pong balikan. Kailangan po natin sa ating buhay, palo kayo sa kay Kristo, kailangan po natin na manalangin. Kailangan po natin ng pananalangin. Kailangan po natin ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kailangan natin mawag ng pagpupuri. Kailangan natin makilahok sa gawain ng Panginoon. Kailangan natin makilahok sa gawain ng Panginoon na pag-iligtas ng ating kapwa. Kailangan tayo magmulay-mulay sa Kanyang ginagawa sa ating buhay. At kailangan tayong sama-sama sumabas sa Panginoon. Sa akin, sa buhay, ang paglago kay Kristo talaga sa aking buhay bilang ako dati. Ako ay isang mahiyain na tao kasi kahit hindi ako magpapasalamat dyan, hindi ako tatayo, hindi po ako magtitisimuli dati. Lahat, hindi ako magtitisimuli. So yung napag-isipan ko na paano ako nakago kay Kristo o hindi ako tatayo din sa harapan. Pag bibigyan ako, bakit ikaw na? Kasi hindi ko kaya kinabahan ako. Hindi ko kaya, pero yung narinas ko sa buhay ko, kailangan talaga na sa ating buhay na may pagbabago sa ating buhay. Hindi lang ako, hindi lang yung ako dati kakitaan niya dyan ang palagi, pumupo lang palagi. Kung napag-isipan ko na, dapat may gagawin ako. Once na nabibigyan ako ng bahagi, sige lang. Pagbibigyan ako ng bahagi dati kasi pinapairal ko yung hiya ko, kulbaan ko sa kagalingon, pero yun pala yung mga bagay na hindi ka lumalago kasi pinapairal mo yung hiya mo. Yun yung naisipan ko, hindi pwede yun. Paano ako lalago para sa Panginoon, paano ako lalago sa Panginoon kung ako mismo sa sarili ko, binibigyan ako ng bagay, hindi ako tatayo. Kaya nga sa aking buhay ngayon, ako ko'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi pag yung buhay ko na, kung sarili ko lang yung masusunod, hindi na okay sa Panginoon. Hindi ko magagawa ngayon ito. Hindi nyo makikita ngayon dito na makapagsalita kasi dahil sa pinapahira yung hiya. Pero yung iba talaga yung Panginoon na dati ikaw ay mahihain na hindi ka tumatayo. Pero yung Panginoon
tumigilo siya sa puso mo na dito ka. Di ka palagi na nakapugalan dyan, anak. Dito ka. Kung gusto mo lumago sa akin, kung may bahagi na ibigay sa'yo, gawin mo. Kasi para lumago ka sa akin. Ayun, sa aking buhay.